bawat isa. Yes. Welcome ulit. Kamusta? Kuya, grabe. I'm so happy. Maganda yung attitude mo kasi lagi ka masaya. Kasi sa panahon natin ngayon, ang hirap maging masaya. Ang init-init. Tapos, bukod sa init, parang pataas ang presyo ng bilihin. Kasi naisip mo, paano pagkakasahin natin itong, nung mga resources natin? Di ba? So, parang, paano ka magiging masaya? Actually, mga kuya, di ba last time po pinag-usapan natin worry? Yes. Ngayon po parang may nakikita po kong trend nga yung sinasabi niyo po, parang maraming hindi masaya ngayon sa mga nangyayari. Like, pati po gasolina, pataas ng pataas. Grabe mo. Parang laging kulang, mga kuya. Parang hindi na lang siya nagwo-worry, kundi meron pang dagdag na garay kang gusto na hindi mo makuha. Actually, mga kuya, nakarelate ako. Yung parang kulang na kulang. Ako po, parang gano'n. Parang kulang. Kulang sa pansin. Kulang sa pansin. Kasi mga kuya din. Dati na yan, alam namin. Grabe naman! Counseling ito, counseling. Hindi mga kuya, kasi magpapapansin ako sa inyo ngayon. Kasi baka pwede po natin pag-usapan yung paano po natin ma-address yung pakiramdam na laging kulang sa buhay. Bakit laging kulang? Hindi na lang ako makontento sa buhay ko. Yun, ang ganda nun. Grabe. Kaya Erwin, kung naalala ninyo, sa Philippians 4 tayo, di ba? Dahil sinusundan natin yung sikreto ni Paul pagdating sa paano maging masaya. Kaya ngayon, tamang-tama, doon sa Philippians 4, may binanggit si Paul tungkol sa contentment. Kasi sa totoo lang, ang kawalan ng contentment, ano yan? Parang killjoy yan. Killjoy yan. Kaya, Kuya Erwin, ano ba yung contentment? Spelling. Bigla kaya yabang, salta-salta content, hindi man ang meaning. Hindi, alam niyo po yung mga kuya. Happy ka na kung anong meron ka. Dahil hindi ka nakatingin sa mga, kung anong meron ka, nakatingin ka sa Panginoon. Ibig sabihin, you're not focused on what you have or what you own, but you are focused on who owns you. Yun, ang ganda nun kay Erwin. Kasi, kaya importante sinabi ni kay Erwin. Kasi, pwede tayong mahulog sa pagiging complacent eh. Di ba? Kung happy ka na sa sitwasyon mo, pwede ka nang ayaw mo na mag-improve, ganyan ka na lang. Di ba? Yung sasabi ni kay Erwin, hindi yung tungkol sa meron ka, kundi sino may ari sa'yo. Yun. Ang ganda sa pag-aari mo, kundi sino. Ang ganda nun. Yun ang may-ari sa'yo. Pero ang tanong lang, paano sa practical na buhay yan? Ayan. Actually, mga kuya, di ba po, nagsispeak po kayo sa SBC Midweek Gathering, di ba po? Magiging Thursday na po pala yun, no? Hindi po kasi si Sir Edwin po minsan nag-speak yun. At may kinuwento po siya nun na meron daw po isang pamilya na wala silang halos makain. Alam niyo po kung anong ulam nila? Isang kamatis. Hinati-hati nila yung isang kamatis. Tapos yung mga buto, pinaghiwalay-hiwalay nila. At yung sa magtatrabaho, yung pinakamaraming buto ng kamatis. So mga kuya, doon po sa sinasabi wala yan sa lola ko. I want to relate sa sinasabi niya na sa pamilyang ito, paano ko naman masasabi na be contented na gano'n ang sitwasyon nila, mga kuya? Tingnan mo naman, sino yung nagkwento niyan? Siya hindi na kontento. Sila kontento nga sa kamatis na yun. Diba? Ang tanong lang, masaya ba silang kumakain ng kamatis na yun? Hindi ko natanong. O yung buto na yun, masaya ba sila? Nagtatanim sila sa tiyan nila. Pero mga kuya, nakakaiyak ko yun, naiyak ako talaga. Siyempre naman, mahirap ata yun. Kung nagpapatawan man kami, pero masakit yun. Parang magkakasya yun sa kamatis. Now, total, bago natin, pag-usapan nga natin na mas mabilis ito. Una-una, I want it very clear na yung contentment, tulad na sinasabi ni Kuya Erwin, has something to do with who God is to you. Okay? At kaya hindi ito complacency, hindi ito yung parang sense na meron kang, wala kang pakialam, apathy, yung baga, okay na yan, wala na kang pakialam sa kung ganyan ang buhay natin, ganyan yan, parang gano'n. O kaya naman yung parang tamad ka na lang. Kasi maraming tao, hindi naman sila talaga kontento eh, tamad lang. Wala lang, ayaw lang gumawa. Okay na yan, ayoko na magtrabaho, tama na yan. Pwede na yan, ganyan. Hindi yan contentment, yan ay katamaran. So yung contentment is more than that. Kaya tingnan natin, basahin natin yung Philippians chapter 4, no? Para maganda. Siguro, basahin na natin sa sa 11 and 12 muna. So mga kuya, may I have the privilege of reading the word? So, Philippians 4,
verses 11 to 12. Okay. Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. Wow. Wow. No, kaya Erwin, naalala niyo pa ba yung context ito? Oh, yung sa worry, you focus on things, whatever is true, what is noble. Tapos Oo. before that, be anxious for nothing but by prayer and supplication. Yes. Give thanks. Tapos, kung naalala ninyo, ano to nagpapasalamat din si Paul sa pinadala ng tulong. Oo, ano papasalamat Diba? Kasi siya? after discussing yung magwagwag mori, ganda nun eh. Okay. Tapos yung paano mo ipapractice yung presence si God. Opo. Tapos sinabi niya, oy, thank you pala sa padala nyo ha. Wow. Eh, alam nyo, minsan, ang hirap talaga. Pagka ikaw ay nagmi-minister sa tao, pag kinamusta mo, kunyari, naging matulungin siya sa'yo, Opo. tapos kinamusta mo at pasalamat ka, parang minsan, baka ba isip nila, nanghihingi na naman to. Nanghihingi na naman to. Siguro, nangangailangan na naman to. Di ba, ang hirap, no? Kaya minsan, parang ayaw mo na lang sabihin eh. Ayaw mo na lang kamustahin. Para wag na lang mapag-isipan ka na masama, no? Pero, again, God knows your heart. Opo. Kaya si Paul, ganito sinabi niya, hindi ko to sinasabi sa iyo dahil nangangailangan ako. Di ba? Oo. Inunahan na. Oo, inunahan niya na. Hindi ko sinasabi sa iyo na nangangailangan ako. Kasi itong bagay na natutunan ko, natuto na akong maging kontento. Ano mapapansin niyo? Yung pagiging kontento, hindi automatic. Natututunan yan. Ayan, natututunan. Sabi, I have learned to be content. Yes. So, nobody's born na, ay, marunong na ako makontento sa buhay. Walang ganun. Tingnan mo naman isang sanggol. Iyak nang iyak yun kasi gusto niya agad meron siyang tsupon, may gatas, di ba? Oo. Selfish yung... So, nature po natin na hindi makontento. Oo, syempre. Ha? Ganun po? Ano yan eh, lalo na kung na-train tayo na talagang yung ating kailangan, pinuprovide Ay, agad. nalulubo po ng binibigay napoprovide na. agad ang gusto mo. Pero maganda yung unang sinabi niya. Not that I speak in want. In want. Ibig sabihin, hindi na niya iniisip kung ano yung gusto niya o hindi. Yes. Para sa kanya, hindi mahalaga yung kung ano man ang gusto niya. Ang mahalaga yung kung anong gusto ng Diyos. Wow. Kasi natutunan niya eh. Galing, no? Natutunan niya na kahit anong kalalagayan sa buhay ay makontento siya. Yun yung sinasabi ni kay Erwin na masaya pa rin siya. Opo. Di ba? Kahit na anong sitwasyon niya, di ba? Oo. Masaya pa rin siya. Yung alam niya na mabait ang Diyos sa kanya, ang Diyos niya, kompleto siya sa Diyos. Kumbaga kay Asaph, whom have I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. Di ba? Parang okay ako eh. Parang kahit anong mangyari, basta si Lord kompleto sa akin, okay na ako. Your nearness is my good, sabi niya, di ba? Ngayon, itong amazing. I learned to be content. Ano ba dapat nating matutunan para maging kontento? Oo nga po, kasi minsan ang hirap po. May magna-notify sa phone ko. Ganyan. Ganyan. Parang, Alibaba ba? hindi mo kasi parang, ano yung parang, hindi, tama na to. Biglang, mamaya, nag-add to cart ka na naman. Ano ba yun? di ba? Kaya sa ko sabi, before you add to cart, check your heart. Oh! Di ba? Sa akin, Tama, ano? add to cart muna, tapos check my heart. Totally, hindi ka pa naman nagbabayad. Hindi ka pa nagsa-check out. Tama naman yan. Pero ang punto niyan, alam niyo, sa totoo yan, no? Mga advertisement, minsan, tingin ka ng tingin, para akala mo kailangan mo. Kasi ang advertisement, laging sabi, parang, kung wala ka nito, hindi ka na magiging masaya. Oo nga, Kung wala ka nito, walang kwenta yung buhay mo. Pero pag nabili mo naman, di mo talaga kailangan. Oo nga, Oo nga. nakatambak lang Oo. dyan. Di ba, ang dami nating gamit sa bahay na hindi naman natin ginagamit. Totoo. Nakatago lang sa cabinet. Totoo yan. No? Kaya marami tayong pang Christmas gift pagdating sa So yun po pala yung Christmas gift nyo sa amin ni Kuya Bong noon. Medyo Hindi, yung Christmas gift na hindi nyo gusto. Pinasa na rin. joke lang po. Hindi, pero ang totoo niyan, totoo lang, ang tutokso tayong ganon, bibili tayo, kala natin parang kailangan mo yan, pag hindi mo nakuha yan, malungkot na buhay mo, yan ang tanda ng kailangan matutunan mo piliin ano talaga yung kailangan mo. Ano po, yung mga kuya, medyo nahihirapan po kasi era na yan eh. Paano po ba yung mga kuya? Kunwari, bakit ko ba ito bibili? So before you buy, eto, nung bata pa yung mga anak ko, like ko sabi sa kanila, bago kayo bumili,
mag-isip kayo ng 5 mabuting dahilan kung bakit bago nyo bilhin na isang bagay. 5 po. Oo, 5 oo. mabuting dahilan. Oo. Una, gusto ko. Pangalawa, kailangan ko. Pangatlo, gusto ko. Kailangan ko. Ulit lang. Ulit lang. Hindi mabuting dahilan, di ba? Bakit mo kailangan? Ayan. Bakit mo gusto? Yung mga ganun tanong. May pera ka ba? Ayun. May pambili ka ba? Oo, Yung ganyan. oo. Tapos pag nabili mo, bakit immediate ba talaga yung pangailangan? Kasi minsan isip nila, ay bilhin tayo to. Ano to Sale! 50%! Basta sale. Sayang, sale eh. Oo. Lalo na, naalala ko mga plato, no? Mm. Sale, plato! Ang dami na natin plato Oo, Parang oo. ganun. Ang ginagamit mo yung libre, yung mga free. Sa mga Oo. Kasi okay lang masira. Yun ang isip mo eh. Tapos, etong plato, mahal to. Tago mo muna. Kailan mo gagamitin yan? Pag may bisita. Pag may bisita. Pag dating na may mga bisita. Hindi mo rin gagamitin. Kasi baka, mahirap maghugas. Kaya paper plate na lang. Parang nakakatawa ang tao. Kasi hindi maliwanag sa kanila ano talaga yung importansya ng bagay na yon. So, kaya ang importante, para saan yan? Yan, tanong mo yan. Kunyari, you want to understand anong good reason, para saan yan? Diba? Bakit mo kailangan yan? Yun. Makaka-glorify ba yan sa Diyos? Tapos isipin mo, kung hindi ko to pera, tama ako bang gamitin to? Ngayon. Hindi ko pera eh. Steward lang tayo ng resources ng Diyos. So kung di mo ang pera, kaya sa awa ng Diyos to, isa sa ginagawa ko, Lord, kung di mo ako bibigyan ng pera, di ko bibilhin. Okay yun. Di ba? Kaya lagi ako hindi nakakabili. Lagi wala pera. Hindi kailangan. Tapos, alam mo ba nakakatawa kahit mga bata sila, tatanong ko, ano may tutulong niya sa kapwa mo? Tinatanong ko rin. Alam mo nakakatawa kasi, minsan bigyan ko sila ng pera para mamili lang. Tapos, para i-train ko lang sila. Pagbalik, wala silang nabili. Totoo, train niyo po kami ni Kuya Erwin. Ang maganda, natuto silang mag-ipon. Sa halip na tsaka pinag-iisipan nila bago gamit. Kasi, hindi ka naman kailangan eh. So natututo ka na maging kontento na sa meron ka. Kasi hindi ka naman kailangan eh. Di ba? Kaya isa lang ubus talaga nila. So, minsan nga damit, talagang nasisira. Yung gano'n, o kaya napapasa pa sa iba. Nakakalakihan nila. Ang galing mga kuya, thank you. Kasi minsan po, ewan ko po may makakalilit sa mga nanonood. Siyempre, minsan sa sobrang feeling namin, gusto namin, umuutang pa kami para mabili namin. Hanggang nabaon na kami sa utang. Yan. Bilang malaman ko, hindi ko pala ito kailangan. Ano ba yan? Yes. Kaya dapat i-identify mo. Ito ba ay felt need? Felt need. Pakiramdam ko kailangan o talagang real need? Uy, maganda po yun. Felt need versus real need. Importante yan. Para sa akin, pareho yun. Ganun o? Pakiramdam ko, importante. Yun ang problema. Yun problema, Yun ang malaking bagay. Kaya nga dapat matutunan mo maging kontento. Kaya gusto ko sabi kay Erwin, na you are owned by God. If I am owned by God, then everything I own belongs to God. Amen. Yung pera, I need not to spend this just, kasi akin to, hindi. Kay Lord to eh. Ito ba ang tamang paggamit ito? Yun. Kung bibiling ko to, may gamit ba to sa Panginoon Diyos? Ganda Diba? May gamit ba to sa purposes niya? Yun, nakakatulong din yun. Malaking bagay. Pero isang nakita ko kay Erwin, kaya minsan hindi tayo nakukontento. Ang hilig nating hangarin yung meron ng iba. Hindi tayo kontento. Kunya, o-order ka sa restaurant, masarap na yung order mo. Pagdating ng order ng kapwa, katabi mo, sabi ko, sasabihin, mas masarap. Yun tayo. Masasarap ata yun. Tapos inis ka na. Tapos order ka na lang ulit. Dalawa na yung order mo ngayon. Tapos hindi mo makakain. Ang hilig natin, kaya doon ko lang naintindihan, yung pinakamahirap na utos ng Diyos sa 10 utos, yung thou shall not covet thy neighbor's goods or thy neighbor's house. Thou shall not covet thy neighbor's wife. Ano pa ba yung covet? Ayan, magandang tanong yan. Kasi kahit ako, nahirapan ako nung una dyan. Parte ng bahay yata yun. Kasi ni Erwin, di ba? Kunyari, nagustuhan mo yung asawa ng kapitbahay mo. Niligawan mo. Naku. Naging kayo. Kabit yun. Kabit. So, ano yung kabit? Thou shall not kabit. Thou shall not kabit. What I'm saying is this. So, adultery yun. So, ano yung covet? Yung pagnanasa kinakasama yun. mo.
Itong COVID. Pagnanasa. Pagnanasa, matinding pagnanasa. Matinding pagnanasa. Mm. To the point na hahangarin mong iyon na yun. Oo. Kailangan magkaroon ako niyan. Ganyan. Parang di bali na kung sino masaktan, kung anong Oo. Basta makuha kahinat ko na. lang. Oo, Yes. oo, oo. Kaya di ba, pati nga yung servant ng kapitbahay, di ba? Kaya doon pa lang, maintindihan mo na isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo kontento, mahilig tayo magkumpara. Oo. Yung meron siya, dapat meron din ako. Yung, uy, nakabili siya ng microwave, dapat ako din may microwave. Yung kabit, eto, di ba yung gano'n? Oo. Uy, ang ganda ng cellphone niya, dapat ako din. Mga kuya, parang nakakapagod naman yun kasi parang ang gastos naman kung gano'n na. Tama. Kaya minsan, akala mo kulang ka, ang totoo lang, hindi ka lang kontento. Meron ka ng cellphone. Tapos makita mo, yung ganda ng bago yung cellphone, dapat ako rin magkaroon ng gano'n. Tapos ubusin mo lahat ng energy mo para makamtan mo lang yung gusto mo. Hindi mo naman kailangan. Pero mga kuya, may tanong po. Ito po tanong ko, kunwari talagang gusto ko talaga, covet na, kinobet mo na. Eh, kunwari, nakuha nyo na. Magiging masaya ka ba? Hindi. Oh, hindi kasi magbabayad ka eh. Magbabayad? O syempre, kung nakuha mo na, binili mo, inutang mo, paano? Hindi mo babayad ka. Sakit ang ulo nun, ha? Meron din po bang babayaran kay God yun? Parang may atraso ka kay God kung kinobet mo yung dapat hindi. Kasi magkasuffer ka ng consequence. Isipin mo ganito, ha? Si God, pag pinagbawal sa'yo, hindi dahil sa ayaw niya lang yun. Hindi naman killjoy. Hindi. Killjoy si God, hindi po. Kaya niya sinasabi sa'yo kasi hindi ka magiging masaya. Oo. Kasi, kaya lagi ko sinasabi sa tao na huwag mong isipin yung ayaw ng Diyos. Ang isipin mo, ano yung gusto ng Diyos. Ay, Kunyari, ano ba ayaw ng Diyos? Ba't ayaw kanya magkasala at ayaw ka maging sinungaling? Kasi ang gusto ng Diyos, pagtiwalaan ka ng ibang tao. Oo. Di ba? Para hindi yung nabubuhay ka sa kasinungalingan. Ba't ayaw ng Diyos na kinukumpara mo yung sarili mo sa iba, kinukovet mo yung ibang bagay? Kasi ayaw kitang hindi ba kontento. Ayaw kitang gumastos na hindi kailangan. Kailangan ma-manage mo yung resources ng tama. Gusto kitang maging mapayapa. Di ba? Yun ang gusto ng Diyos. Eh, man tao lagi inisip, ayaw ni God dyan, ayaw ni God dyan. Ay, hindi naman ayaw ni God dyan. Ang gusto ni God, ikaw, maging maayos ang buhay mo. so ibig sabihin mga kuya, posible po na tayo na nagkukos ng kahirapan ng buhay natin kasi hindi natin sinusunod yung gusto ni God para sa atin. Eh, gusto lang naman niya yung for our good. Yes, Oo. tama. Kasi akala natin mas magaling tayo sa Diyos eh. Oo, ganun ho. Oo. Paano niyo masasabi na parang mas magaling ako sa Diyos? Parang yun na yung signs na parang nagmamataas ka na sa Tanong mo Diyos. kay Kuya ba? Kuya, Hindi. Yung the mere fact na hindi ka lang sumasangguni sa Diyos. Di ba? Pag nagdidesisyon, hindi ka sumusunod sa prinsipyo ng kanyang salita. Di, sinasabi mo, mas magaling ka sa Diyos. Tama ba? Tama, oo. Kaya importante yun. Kaya, yun, isa sa mga dahilan yun. Tapos pangalawa, hindi rin tayo marunong humarap sa mga sitwasyon. Tingnan mo, verse 12. Ano sabi sa verse 12? Ang Verse ganda 12. Babasahin ko po ulit. sige. Verse 12. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. Oh, Oh, ano napansin mo kay Pablo? Hindi laging sagana. Ay, Oo, may hunger. May gutom May din. gutom. Suffering nga po Gutom. yung ginamit po dito. Oo, suffering. Oo. May ganun talagang pagkakataon sa buhay. So, sa madaling salita, marunong ka ba pag may pangangailangan? Marunong ka bang mabuhay ng masaya? Oo. Marunong ka ba pagka marami naman? Kasi alam mo, hindi lahat ng tao marunong sa pagmarami, ha? Oo nga. Oo. Ganun. Oo, kasi yung iba, tinan nyo, ha? Pag dumami, nagbababae. Oo. Why not? Hindi marunong eh. Oo. Di ba? Oo. Ba't ka ng babae? Oo. Diba? Mali eh. Oo. Ang dami-dami. Dahil hindi mo alam kung saan paano mo gastusin yung pera mo. Kaya Oo. tuloy naghahanap ka ng pang-happy-happy. Oo, akala nila masaya sila pag may ibang babae sila. Hindi naman. Pero mga kuya, ang galing, thank you for that po. Kasi ang iniisip po natin, buti pa sila, ang dami-dami lang pera, ang dami-dami lang, lahat nasa kanila. Tapos ako, ito lang meron ako. Hindi pala automatic na pag meron ka na lahat, eh masaya ka na. Una, para sa'yo, nainggit ka. Ay, Di, kinukumpara mo na yung sarili mo. Oo nga. Kaya you need to learn not to compare yourself with others. Kasi katulad ko sabi ni Erwin, we are owned by God. Ang ganda ng foundation na yun. Okay. Bakit? Kung ako'y own ng Diyos, He knows exactly what I needed or what I need, and He will provide exactly what will
fulfill my purpose. So hindi ko kailangan hanapin yung wala sa akin. Ang kailangan ko maging mabuti sa binigay niya na sa akin. Kasi pag napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, si Lord ang nagdadagdag sa iyo kasi pagkakatiwalaan ka niya ng mas malaki. Wow. Isa yun, yung sinabi ni Kuya Bong, kaya hindi tayo nakontento. Dahil marami tayong hinahangad na hindi naman talaga natin kailangan. Yun, ang dami. Kailangan matutunan natin na suriin yung mga sa tingin natin na gusto natin, pero hindi naman talaga. Kaya you learn. Yun, tama. Kaya yun, matuto ka, huwag magkumpara. Matuto kang umayon sa sitwasyon. Kasi, sample lang si Joseph, nung panahon ng sagana, nag-ipon di ba? Minsan kasi may sagana tayo, no? Ang gastos din natin pag masagana. Nakarelate ako dyan. Diba? Bili ng bili. Kasi sagana Guilty. Ipon, dapat mag-iipon ka. Ay, okay po. Noted. Kung kailan namang wala na, saka ka nagtitipid ngayon ng gusto. Kaya alam nyo, minsan maraming naghihirap. Kasi nung panahon na meron sila, kahit yung hindi lang nagamit ng tama, hindi sila kontento, tuloy, pagdating ng pangailangan, wala sila. Yung iba, nag-iipon. Pagdating ng krisis, doon sila namimili. Kasi biglang nagbuburahan yung mga presyo Kaya umaangat ang ng mga buhay. Alam niyo, prinsipyo rin sa atin yan. Kaya importante yung matuto tayong makontento muna. Kaya para alam natin kung kailan gagamitin. Kunya, pag marami tayong pera ngayon, makontento ka lang sa dati mong buhay. Ipunin mo yung sobra, yung surplus. Para in time na meron kang investment na pag-iisipan, magagamit mo. Actually, yun nga tinuro ko din sa mga anak ko, yung principle of 10-1-1-1. 10-1-1-1. Parang noon yun sa simula, sabi ko sa simula, mga anak, ito, sa bawat 10 piso na meron ka, yung piso sa Diyos. Yung unang piso. Yung pangalawang piso para sa yung investment savings. Para eventually, pagka meron ka ng planong bibigay sa'yo ng Diyos na parang pag-iinvestahan, meron ka. Tapos yung pangatlo, emergency savings. Kaya hindi lang basta savings. Maliwanag anong para sa yung savings na yan. Doon nabubuhay ka ngayon sa 70 pesos. Ay, sa 7 pesos. Doon ka lang makontento sa 7 pesos. So, huwag kang kakain ng pagkain lagpas sa 7 pesos. Kailangan pipili mo na. Kunyari, kape. Ba't ka pupunta sa mamahaling tigwa 100 na, punta ka lang doon sa tabi-tabi, may 5 pesos per coffee lang, di ba? Per cup. Yung kasi doon lang kasi yung pera mo Yun. Kaya, kung gusto mo, bumili ka sa isang burger na buy one, take one, nagawa ka ng kape sa tabi-tabi, tapos pumunta ka sa lugar na malamig. Pwede naman magstay doon ka kumain. Molling. Hindi ko masabi mga pangalan. Doon ka umupo sa tabi lang. Wala yung kape mo. Paraan lang. Didiskarte ka. Kasi makontento ka na doon. Kasi hindi pa kaya ng kapasidad mo yung mamahalin. Pero, Kuya Mitan po, kunwari, nagawa niyo na yung 10-1-1-1. Tapos parang may extra naman. Okay lang naman na i-treat mo naman yung sarili. Oo naman. Hindi naman sama yun. Maiksi lang daw ang buhay. Siyempre, gusto ko rin mag-enjoy mga kuya. Investment din yun Kunyari, gusto mong maglakbay sa ibang bansa. Don't go there just to enjoy. Learn. Learn their history, their culture, paano sila nag-umunlad. Alam mo lahat learning. Bakit ganito pagkain nila? Baka matutunan mo rin yung style ng luto nila. Uy, matipid to. Yung gano'n, di ba? Pero maganda yung prinsipyo mo. Maganda yan. Naalala ko tuloy yung buhay ni John Wesley. Si John Wesley, hindi gano'n ang niya. More or less, halos gano'n din. Kaya lang, si John Wesley, inano niya na agad, ito ang aking means of living, yung kanyang kung magkanong gagastahin niya sa mga pang-araw-araw hanggang isang buwan. Kung ano marireceive niya, kung matatanggap niya, mas higit pa doon, pinamimigay niya o iniipon niya. Kaya throughout his life, yung standard of living niya, pareho lang, hindi nagbabago. Kaya lang,
lumalaki yung mga natatanggap niya, yung sweldo niya, kaya mas marami siyang Kaya naibibigay. napapibigay. Oo. Kaya magustuhan ko yun kasi kaya ako sabi sa'yo initially yung 10-1-1-1. Kasi meron ako natutunang bago eh. Meron pa isang 1 ulit. Ano one? Benevolent fund. Benevolent sumali. pa. Oo, pang- sa mga nangangailangan. Oo, nangangailangan. Oo. Parang, meron pala siyang benevolent fund. Oo. Please, yan. Hindi mo kayo nakakatanggap. Grabe naman. Hindi, joke Pero lang. tama kasi, mga kuya, syempre hindi natin may iwasan na syempre minsan may mga kasamaan tayo na minsan kailangan natin makiramay. Kailangan may funds din tayo sa gano'n. Yes, kailangan. May sakit, di ba? Kasi ano yun eh, hindi naman, yan yung resources na yun, kay Lord yan eh. Oo nga, oo. So gagamitin mo para sa purposes ng Diyos. Correct, oo. Yung benevolent fund po ba, doon yung kunwari gusto mo tulungan yung pamilya mo, mga relatives Oo, Yes, mo ba yun? tsaka lahat ng mga Lahat nangangailangan. ng nangangailangan. Oo. Para hindi ka na nag-iisip, wala akong tutulong sa'yo. Tama. Kaya pag sabi, uy, may pera ka ba? Wala kasi within my, within my budget, ito lang ang pera ko 6 pesos. Di wala akong pera. Pag, beyond that, wala akong pera. Kung wala pa akong ipon, hindi kita mabibigyan. Oh. Di ba? Hindi ko ginagalaw yun. Parang ganun. Ngayon ang tanong ganito, di ba? Naipon mo na siya. Kailangan makontento ka dito. Kaya nga, ang advice sila, yung iba kasi, live within your means. Mali yun. Ay, mali po yung Maubos yun. Kasi break even ka eh. Kaya live below your means. Ba, bago ho yan, parang O kasi, nakabisnan po. para may ipon ka. May sobra ka, may Okay. surplus ka, di ba? So, part yan ng pagtuto mo sa pagiging kontento. Kasi kung matuto kang ganyan, makukontento ka eh. Pero kung nasagaran ka, hindi ka matututo makontento. Tsaka pag nadagdagan yung mga natatanggap mo, huwag mong kuhan. Baguhin yung lifestyle. Huwag mong baguhin. Huwag kang bibili ng kung ano nung... Hindi kailangan. hindi mo kailangan, di ba? So, kaya mga kuya, grabe, kontento na talaga ako sa mga payo nyo. Talaga, no? Kapatid, palagay nyo ho, mga kapatid. So, Naniniwala ako. Kunyari, ang Diyos, hindi naman pare-pareho lahat ng mga Kristiyano prosperous. Yung mga iba talagang pinaprosper ng Diyos. Sa tingin ko, ako ang pananaw ko dyan, kaya ginagawa ng Diyos yun, para magkaroon ng fellowship, pakikisalamuha. Kasi kung pinaprosper si Kuya Bong, siyempre isi-share niyan sa atin, di ba? sa atin po, Pero kung pare-pareho tayo pinaprosper, hindi na tayo mag-uusap. Ako na mo. Hindi, Oo, kasi oo. ano naman, yung binibigay sa inyo, hindi naman lagan Hindi sa ko kunyari lang yan. Kunyari ako pinaprosper, siyempre ibabahagi ko sa iyo. Ibig sabihin lang yun, gusto niyang magkaroon May tayo fellowship. ng fellowship, relationship. Kasi kung pare-pareho tayo, baka hindi na tayo mag-usap. Tsaka siguro, itong maganda rin, ang level ng prosperity natin is at the level of our contentment. Wow. Kasi kahit konti ka, pero kontento ka, prosperous ka. Pero Pero kung marami ka, tapos di ka makontento, katulad ni Howard Hughes, di ba? Oo. Just a little bit more. si How much Rockefeller. will make Si you Rockefeller. happy? Just a little bit $1 more. more, yan. $1 more. Dollar mo, di ba? Paano mo nalaman? Di, nabaliw. Ay, ganun. Pero Si mga Howard Hughes, hindi ko po maalala kung anong pangalan niya, pero meron po akong narinig na kwento na bilyonaryo po siya. Tapos ang net worth niya parang 12 billion. Dollars. Tapos, nagkaroon ng something sa economy, so naging 9 billion na lang. Na-depress siya, so nagpakamatay siya. Kawawa. Pero naisip ko, bilyonaryo ka pa rin. Parang, mga kuya, bakit po kaya na nangyayari po yun sa buhay natin na kahit naman marami pa naman natin, ganun. Bakit parang, as if parang wala lang sa isayang buhay? Kasi yung kanilang self-worth nandun sa pera. Nandun sa kayamanan nila. Andun yung... Hindi mo ba na napansin, Tosca, nung bata ka, nakakaipon ka ng libo-libo? Piso po. Hindi, saya ka na. Libo-libo piso. Sentimo. Oo. Tapos, diyan nakaipon ka ng 10,000. Pag bumaba yan ng 8, parang walang-wala ka na. Ngayon, na-increase mo yan, naging 100,000. Pag bumaba yan ng 80, na dating sanay ka naman sa 10, Opo. parang walang-wala ka na naman. Ay, Nag-worry ka na. Oo. Di ba? Kasi nga, yung level of contentment mo, nasira. Yung kontento ka dito, ngayon biglang nung nakatikim ka na mas mataas, hindi ka na makontento. Yun ang nagpapahirap sa atin. Hindi yung pera, kundi yung paggamit natin sa pera at yung ating ugali sa pera. Kaya nga, the love of money is the root of all evil. In other words, yung ating attitude doon na walang contentment. Yun yung self-esteem nandoon sa
kanilang pag-aari. Kunyari, mga iba, parang feeling nila, hubad sila pag hindi branded ang suot nila. Yes. Ganon, oo. So, kailangan anong brand yung ano dyan. Mga kuya, may ko-confess. Baka nakadikit yung self-worth sa Oo, network. yun, sa oo, network, oo. hindi naman. May ko-confess ko po sa inyo. Kasi po nung hindi ko pa po kilala si Christ, wala, may lakad ako. Yung self-worth ko, kailangan nakabase sa kung gaano kamahal yung mga suot. Hindi naman tatanungin kung ano. Pero hindi na po gayon ngayon. hindi. Nakilala ko na si Christ, pero kailangan yung, ito worth 200,000. Kung di roon. Ito, kunwari lang po, kunwari ganun. Ito, ang damit ko worth 10,000. Pag medyo mataas na yung pwede na, okay, parang feeling secure na ako. Ganun po ako dati, mga kuya. Kaya, napakalungkot na buhay po actually. Parang, hindi ako masaya. Actually, looking back, hindi po ako masaya. But ganun, kahit na yung 200 pesos, nakasil 400, masaya ako mga kuya. Importante maganda ka lang, di ba? I mean, kay Lord. Marami ako, may mga kilala ko na mga mayayaman, mga babae. Pag mibili sila sa Tiangge, kontento na sila. Ano pong Hindi ko na lang Makasuot ka ng bag na worth 500,000. Hindi Wala naman laman. Hindi. Oo. Puro mga take out. No? Hamburger. Hindi mga kuya. So, mga kuya, thank you po. So, mga kuya, andito na po tayo sa ating segment kung saan hingan ko na po kayo ng words of encouragement. Kayo po mga kuya, I'm sure marami na po kayo napagdaanan. And ano po ba ang sikreto? Last time kasi sikreto ng mga gwapo. Pero ngayon po, ano po sikreto ng kontento? ng isang tao na kontento sa buhay na ito, mga kuya. So, baka meron po kayong mga payo na, syempre mabibless mo ating mga kapatid, mga kuya. Naisip ko kasi may sinulat yata si Blaise Pascal that in the heart of man, there is a vacuum that only God can fill. Kung minsan, pinupuno natin mga bagay na mga material na bagay na hindi naman napupuno kung ano mo yan. Para ang naisip ko, yung alam mo yung pag maghuhugas ka ng gulay, may tawag sila doon Strainer. Strainer. Pag strainer, pinupuno natin yun ng mga tubig, mga oil, ganun. Tuloy-tuloy naman. Hindi yung puso natin, hindi naman para doon ang para yun sa Diyos. Kaya hangga't hindi mo pinupuno yan, mga bagay na nauukol sa Diyos o tungkol sa Diyos, hindi ka talaga makokontento. So, the heart has a vacuum that only God can fill. So, yun. Si God lang po talaga. Si God lang talaga. Kaya kung nakatuon ko sa ibang bagay, makikita mo na pag nawala yon, balisa ka. Kunyari, nabawasan yung 11 million mo na 9 million, parang wala ka, hindi ka na nawala na yung pagkatao, yung pagkalalaki, yun. Kasi kung saan ka nakatingin, iba yung pinupuno mo sa puso mo hindi naman ng Diyos So pag hindi ka kontento, wala, yun na lang maiisip mo. Isa pa nga sa natutunan ko, we face two great trials, the trial of adversity at saka the trial of prosperity. Sa adversity, yung mga suffering ganyan, marami nagsusurvive pero konti lang nagsusurvive sa trial ng prosperity. Wow. Ay, konti lang. Pag binigyan mo sila ng konting yaman, wala na, nakalimutan na nila ang Diyos, may mga iba nakalimutan na nila pamilya nila. Pero pag mga suffering ganyan, sige, nagtitiis sila. Grabe. Thank you po, Kuya Erwin. Grabe po, Kuya Bong. Baka words of encouragement. Kung tinahanap natin ng sikreto, alam niyo ito nakakatuwa po. Sabi ni Paul, sabi niya, I've learned to be content. Pero alam niyo bang pangatlong verse na yung susunod, yung 12:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang konteksto niya is about learning how to be content. Kumbaga, kontento ka in want o kontento ka in abundance. Pero paano niya natutunan? I can do all things through Christ who strengthens me. Mga kapatid, alam niyo isang bagay na natutunan, tulad sa amin, Kuya Erwin, na parang God-shaped vacuum, no? Kaya hindi yan mapupunan. Kasi Diyos lang ang pwedeng angkop dyan Kaya without Jesus Christ, we've never learned to be content. Without being satisfied with who Jesus is to us, ang hirap nun, hindi natin talaga maintindihan. Kasi yung ating worth has nothing to do with our net worth. Ang ating worth
is something to do of how God parang deals with us. Yung kumbaga yung paano niya tayo pinapahalagahan. How He values us. At alam niyo kung gaano ka ka-importante sa Diyos at gaano tayo ka-importante sa Diyos. He gave His own life. He died on the cross for us. Di niyo doble-doble. Ginawa niya tayo. Alam mo mahalaga isang bahay. Uy, gawa ng Mercedes-Benz yan. Mahal yan. Tayo gawa ni God. Mahal yan. Priceless yan. Hindi lang yon. How much are you willing, how much is the person willing to pay for you? Diba? And Jesus Christ paid with His own blood. Diba? Yan ang mga batayan ng halaga eh. And ito pang importante, kung how much the person willing to keep you. Diba? Pag itong bagay na to, willing to, i-keep niya to, valuable yan. And God wants us to be kept for eternity. Ganon tayo kahalaga. But I pray, na kilalanin mo muna si Jesus at aminin mo ang pangailangan mo sa Kanya, then you will truly understand what it means to be satisfied. When you alone can say, Lord, whom have I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. Yay, mga kuya, grabe, nakaka-bless mo po inyong mga payo. Salamat po sa inyong words of encouragement. So mga kapatid, na-bless po kayo. I'm sure na-bless po kayo. So mga kapatid, eto na po, hihingan ko na po of course, ng tagline ng ating mga kuya. Sasabihin ko sa inyo, kahit umulan, umaraw, bumagya, at kung kailangan po ninyo ng payong, andito po ang Payong Kapatid!